When are the 144,000 sealed? They are sealed to be protected from future judgment. The book of Revelation first mentions. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong tagapakinig, mga nananalig sa Panginoon, sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sa Diyos ng Biblia na nagtitiwala at nananalig kay Jesus. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon, episode 5 na po tayo. Ang ating pamagat, ang 144,000 na tinatakan, ang sinasabing tatak ng Diyos. So ano nga ba itong tatak na ito? So dito nyo po malalaman. Intindihin po nating mabuti ang ating pag-uusapan. Buksan po ng Diyos ang inyong spiritual ang pag-iisip. At nang makilala nyo po siya, malaman nyo po ang katotohanan. Nang magkaroon po kayo ng takot sa Diyos, nang magkaroon po kayo ng pananampalataya kay Jesus, ang ating Diyos at tagapagligtas. Makilala niyo po ng lubos ang ating Diyos Ama na nasa langit at ang Panginoong Hesus. At sa gagawin po ng dyablo, so basahin po natin sa Pahayag 14 verse 1 to 5. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng mga alon sa dagat at nagundong ng kulog. Ang tinig na naririnig ko ay parang tugtugan ng mga alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang nakaunawa sa awit na iyon kundi ang 144,000 na tinubos mula sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Basahin po natin sa Pahayag 7 verse 1 to 8 ang 144,000 na tinatakan sa Israel. Pagkatapos nito, may nakita naman akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, buhat sa 12 lipi ng Israel. 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel, Judah, Reuben, Gad, Aser, Nephtali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Jose at Benjamin. Dito sa nabasa natin na may apat na anghel na pumipigil sa apat na hangin. Sila ang mga anghel na mamiminsala sa lupa at sa dagat. At isa pang ang anghel na umaakyat sa gawing silangan na taglay ang pantatak ng Diyos, na sumigaw na huwag muna nilang pinsalain ang lupa at dagat hanggat hindi pa natatatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos.
Sadyang napakahiwaga ang sinasabing tatak ng Diyos at maraming mga mangangaral ang nagbigay ng kahulugan nito. Iba-iba ang kanilang sinasabi, ngunit ito po ang sinasabing tatak ng Diyos na mababasa po natin sa Pahayag 14 verse 1. So, pakinggan niyo pong mabuti at unawain. Ito na po ang tatak ng ating Diyos. Pahayag 14 verse 1. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. So, ito pala ang sinasabing tatak ng Diyos. Ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng Diyos Ama. So napakalinaw po sa ating nabasa sa paghahayag ng banal na Espiritu Santo. Yun pala ang at ng kordero at ang pangalan ng Ama ang sinasabing tatak ng Diyos. Ngayon, nalaman na ninyo ang tatak ng Diyos sa noo ng mga hinirang niya, mga taong sumunod sa Diyos at nagpakabanal at nag-alay ng kanilang buhay. At ang tatak nga ng halimaw ay 666, nakatumbas ng bilang ng kanyang pangalan. Kaya ngayon, mayroon na po tayong idea kung ano ang tatak ng ating Diyos. At nakita nga ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. So nakita nga ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. So marami pala ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sila nga po ang mga nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, pagtitiis, pagsasakripisyo, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga dumanas din ng persecution, mga pinagpala na mayroong buhay na walang hanggan, at hindi na makakaranas pa ng mga sakit o dalamhati. Kaya ang payo ko po, pagsumikapan po natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. Gumawa po ng mabuti sa araw-araw, tumulong sa kapwa, magtiyaga, nagsumikap na sundin ang kalooban ng Diyos, at palaging nagmamahal sa ating Diyos, at sumusunod na makikita sa ating buhay na pagiging tapat at banal. Sila nga ay nagtagumpay dahil sa matinding kapighatian. Ibig sabihin sila ang nakaranas sa Great Tribulation, dumanas na matinding persecution, na ngayon nga ay nasa harap na sila ng trono ng Diyos, na naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Ang tanong, kasama kaya tayo dito sa mga harap na nasa harapan ng trono ng Diyos? Sa nabasa po natin na hindi lang 144,000 ang nasa harap ng trono, kundi napakarami na hindi mabilang. At nang buksan ng anghel ang ikapitong selyo, ay nakita ang 7 anghel na nakatayo sa trono ng Diyos, na binigyan ng trompeta ang bawat isa. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang 7 anghel ay may mga dalang salot. At marami pang tulad nito ang mas matindi pang delubyo o salot na masasabi nating napakalagim at napakahiwaga. Ito rin po ang 7 anghel na may hawak na trompeta na mga salot at matinding galit ng Diyos. Dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang matinding galit sa mga taong ayaw magbago at masasama. Subalit walang dapat alalahanin ang mga mananampalataya kay Jesus na hindi nagpatatak sa halimaw,
dahil ang iba ay itatago sila ng Diyos sa mga kuweba o mga ligtas na lugar na hindi maapektuhan. Na mababasa po natin sa Pahayag 20 verse 9. Pumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ibig sabihin po magkakaroon ng kampo ang mga hinirang ng Diyos. Ganyan kabuti po ang ating Diyos na ililigtas niya ang mga sumusunod sa Kanya. Nagmamahal at nananalig ng wagas, na lumakad ng matuwid na may kabanalan. At mababasa rin natin sa Awit 91. So kapag binasa po natin ang Awit 91, ganun po kabuti ang ating Diyos. Ganyan po ililigtas ng Diyos ang mga nananalig sa Kanya, nagtitiwala at gumagawa ng mabuti. Ganyan po katibay ang pag-iingat ng Diyos sa mga sumusunod at tumutupad ng Kanyang salita. Ang tanong, kasama nga ba tayo sa 144,000 na mga taong nagtagumpay at kapiling na ng Diyos? Ang 144,000 na tao na pinili ni Jesus na sinabi na hindi sila nagkaroon ng kaugnayan sa mga babae, hindi sila nagsinungaling, at wala silang kapintasan. Ang sinabi naman sa Roma 3 verse 23 na walang taong matuwid kahit isa. So tama po yun. Kaya sila naging matuwid ay dahil nilinis na sila ng Diyos at pinatawad, kaya sinabi na sila ay masasabing banal at walang kapintasan. Tandaan niyo po na kapag nilinis na po tayo ng Diyos at pinatawad, kalilimutan na niya ang ating mga nagawang kasalanan. At tayo'y magiging malinis sa kaputian na wala ng bahid dungis, so totally holy na tayo. So, yun na lamang po ang ating ipinahayag. Naway nabuksan po ang inyong puso't isipan ng ating Diyos na nasa langit at ng Panginoong Hesus. Patuloy kayong manalig sa Panginoon at laging magtiwala, gumawa ng mabuti sa araw-araw. Pagdating ng takdang araw ng paghukom, ito ay magagamit natin ang paggawa ng mabuti. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po. Amen.